Mga kapuso, wala pa hong 12 oras matapos ang pagsabog sa isang restaurant sa Cagayan de Oro City na ikinasawi ng 7. Nalinis na agad ang blast site sa basbas daw ng mga otoridad. Siyempre, sermon tuloy ang inabot nila mula kay DILG Secretary Mar Rojas. Kapalpakan nga ba ito ng mga investigador at paano nang magiging takbo ng kaso kaugnay ng madugong insidente? Pag-uusapan po natin yan kasama ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Magandang umaga din. Eto na, marami ang nasugatan. 7 ang namatay. Ano ang ikakaso sa mga salarin, Attorney? Well, of course, ang kaso niyan magiging murder at kahit na marami ang nasawi at nasaktan, isang kaso lamang to for the complex crime of murder. Usually, ang iniisip ng mga tao, siguro maraming kaso, patong-patong dahil maraming biktima. Pero usually, hindi naman po ito totoo. Isang kaso lamang. Dahil po sa ilan ng revised penal code natin, ito ay tinatawag na complex crime, isang criminal act lamang na nagre-resulta sa maraming biktima. So, ang nagiging epekto nito, legally, ang nagiging epekto sa penalty, yung penalty sa pinakagrabing krimen. So, in this case, murder sa maximum penalty, ibig sabihin, panghabang buhay na kulong dahil wala nga tayong death penalty. Dapat kasi death penalty. At syempre, issue nga ngayon, yung agarang paglilinis ng crime scene. Nakatikim pa nga sila ng sermon kay Secretary Mar Rojas. Ano ba dapat ang procedure kapag may ganitong insidente, Attorney? Well, malinaw na ang nagkamali dito yung mga polis o yung mga investigador na nagbigay ng go signal para sa mga sibilyan na linisin na ang crime scene. Okay? Sa police manual kasi nakasaad na dapat ay mabilis na kinokordon ng mga crime scene. In fact, tinatawag nila yung golden hour, ang importanteng period ay ang 72 hours after a crime. So dapat maayos din ang pagkuha ng ebidensya during this period aside from interviewing witnesses para masigurado na may ebidensya at hindi ito may mabasura pag ipresenta na sa korte. Dapat maingat kasi nga hindi dapat makontaminate itong mga ebidensya na to. So administratively, kasi wala akong alam na batas that imposes a penalty. Administratively, posibleng malaki ang kakarapin na kaso ng mga polis na siyang nagpalinis ng crime scene kasi sila talaga ang dapat dalubhasa kung paano gagawin ang crime scene. Maaari silang ma-relieve sa kanilang pwesto kung maharap nga sila sa kasong administratibo. So again, Attorney, walang pananagutan yung mga naglinis ng crime scene dahil ang sinasabi nila, nagpaalam naman sila sa mga pulis o inutusan sila ng mga pulis. Well, mukhang ganun. Kasi pumayag naman kasi yung mga otoridad. And although, meron tayong batas na Presidential Decree 1829 na maaring kasuhan ibang tao for obstruction of justice for tampering with evidence. Pero siguro ito ay lamang kung maipapakita nila na may intention sila na hadlangan yung investigasyon or para siguraduhin mawala ng ebidensya para sa kasong kriminal sa korte. Pero ito, parang ganitong sitwasyon, parang wala naman sigurong ganong intensyon. So, malamang hindi naman sila makakasuhan under this obstruction of justice na batas. So, yung may-ari naman ng establishmento, wala naman siyang kinalaman in terms of cleaning up the crime scene is concerned. Dapat alam na naman natin, di ba, na kapag katapos may krimen, dapat i-secure talaga yung lugar. Dapat siguro ngayon yan dapat nang sabihin natin kasi pag meron pong mga ganitong mga klaseng krimen, especially mga violent crimes, huwag niyo pong gagalawin yung crime scene, di ba? Kahit na hindi pa, mas lalo na pag hindi pa dumadating yung mga polis. At pag dumating na yung mga polis at sinabing linisin na, siguro wag muna kasi katulad nito, merong mga ebidensya na baka mawala that would really be important in solving the case. And di ba meron nga isang malaking incident before na lininis din ng mga kasambahay yung crime scene na actually inisip nila baka dapat kasuhan pero dapat nga may intensyon. So hindi ganun nakalagay sa isipan ng mga tao na hindi dapat wag gagalawin ng crime scene. Hanggang nga natapos ng investigasyon ng mga polis. Alright, Attorney, thank you very much. Thank you very much din. Alright, Attorney Gabby Concepcion, nakausap po natin ngayong umaga.